Shout out sa miyembro ng medyo malakas na nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, biglang tumunog ang telepono ni Le Chen. Si Dingrong ang tumatawag. Sinabihan siya ni Wen na sagutin ito. Inilagay ni Le Chen sa speaker ang tawag. Mula sa kabilang linya, tinanong ni Dingrong kung libre ba si Le Chen kinabukasan ng hapon para mag-usap. Pinapapili pa siya nito ng lugar kung saan sila magkikita. Sininyasan ni Wen si Le Chen. Diretsahang tinanong ni Le Chen kung bakit pa kailangan nilang mag-usap, gayong nahanap na nito si Liu. Sumagot si Dingrong na hindi naman sila magkaaway at pwede silang magtulungan. Ang nangyari 10 taon na ang nakalipas ay nakaraan na raw. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Pagkatapos ay nagbitiw siya ng isang makahulugang paalala, dalawa lang silang anak ng kanilang ama. Kung may mangyari sa isa, natural na ang matitira ang magiging nag-iisang tagapagmana. Naisip ni Le Chen ang kayabangan sa boses ni Dingrong. Malinaw ang banta, kung hindi siya makikipagtulungan, siya ang anak na may mangyayari. Sa gabing yun, si Le Chang ay tumingin kay Wen na para bang humihingi ng opinyon. Tahimik lamang na naunawaan ni Wen ang sitwasyon at sinabi kay Le Chang na sundin ang kagustuhan ng kausap. Kaya't agad namang tumugon si Le Chang sa kabilang linya, nagsasabi na darating si Young Master Ding kinabukasan ng hapon, bandang 2:00. Pinahintulutan din si Boss L na pumili ng oras at lugar para sa pagpupulong, ngunit binili na panatilihing lihim ang lahat. Samantala, sa isang hiwalay na tagpo, isang babae ang biglaang sinampal at kasunod noon ay maririnig ang matinis na sigaw. Sa gitna ng silid, si Aaron ay nakatayo, galit na galit, habang pinapagalitan ang dalaga. Pinwersa niyang ulitin ito ang ginagawa at nagbanta pa na kung hindi ito maayos, ipapadala niya ito sa hilagang Myanmar upang magtrabaho sa paglalaro ng baraha para sa mga lalaking binabayaran. Sa takot at kahihiyan, ang magandang babae ay napaluhod, paulit-ulit na nagmamakaawa ng kapatawaran. Subalit si Ding Ruong, sa halip na maawa, ay nagsalita ng mga malaswa at mapanghamak na salita, sinasabing napakalayo pa raw nito sa kanyang pamantayan. Pagkatapos noon, itinungo ng tingin ni Ding Ruong ang kanyang mga mata sa isang malaking screen ng patalastas sa labas. Doon ay nakita niya ang larawan ni Robang. Kaagad niyang pinawi sa kanyang isipan ang ideya ng suporta mula sa iba at pinili na lamang na magtuon ng pansin kay Robang. Ang kanyang balak ay pasunurin ito sa kanya ng walang pagtutol. Habang nag-aalala naman si Le Chen, siya'y nagtanong kay Wen tungkol sa kinabukasan. Kalma namang tiniyak ni Wen na wala silang dapat ikabahala, dahil magiging maayos ang lahat ayon sa plano. Nang makaramdam na ng antok, sinabi niyang uuwi na siya. Tinawag niya si Shi Wen, at sumagot ito agad. Sa kabilang banda, pinaalalahanan ni Damanying si Dang Xiai na tandaan ang kanyang mga itinuro, at kung may bagay na hindi maunawaan ay agad na magpadala ng mensahe. Nakangiting nagtanong si Le Chang kung ano ba ang itinuro. Ngunit sinaway lamang ito at sinabing lihim yun sa pagitan ng mga babae. Bagamat nag-aalangan si Jiang Xia, pinalakas ng mga salita ni Damanying ang kanyang loob. Nagbago ang tagpo at lumipat sa kalsadang Fuhong. Sa loob ng sasakyan, nagtanong si Drang Shardy kung may mga kaibigan ba si Wen na naghihintay sa bar. Sa kanyang isipan, alam ni Wen na wala, subalit may malaking pangyayaring naganap dito kamakailan. Bigla na lamang sumiklab ang sigawan ng mga tao, humihingi ng tulong. Isang grupo ang marahas na binabayo ng baseball bat ang isang kotse. Isang lalaking galit na galit ang sumigaw at pinilit na palabasan ang mga sakay. Sa takot, agad na lumabas ang 2 tao sa loob. Ngunit hindi pa sila nakahinga ay hinatak ng lalaking may hawak ng bat ang isa at nagbanta ng pananakit. Ang babaeng kasama nito ay nagmakaawa na huwag nang saktan ang kasamang lalaki. Sa sandaling yun, dumating si Wen at malamig na tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Agad namang lumapit ang babae at halos mahulog sa yakap ni Wen, nagmamakaawang iligtas ang kanyang kasintahan. Mariing sumigaw ang lalaki na huwag manghimasok si Wen. Ngunit nanatiling kalmado si Wen at mariing sinabi na hindi niya gusto ang mga taong nagmumura. Sa gilid, isang lalaking mataba at may kulay ginto ang buhok ang sumugod, itinapon ang isang suntok, at mapanghamak na nagsabing isa na namang nagmamagaling ang gustong makialam. Ngunit mabilis na nakailag si Wen at sa isang iglap ay sumagot ng suntok sa mukha nito, kasunod ay isang malakas na sipa na nagpasirit ng dugo mula sa bibig ng kalaban. Napatigil ang iba pang mga kasamahan, ngunit sumigaw ang kanilang pinuno at inutusan silang sugurin si Wen.
Sunod-sunod na ingay ng mga suntok, hampas, at sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban hanggang sa wala nang tumayo. Ang dalaga at ang kanyang kasintahan ay nanginginig sa takot at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nang humarap sa kanila si Wen, ang binatang lalaki ay halos mawala ng boses sa pagkagulat. Ang kanyang isip ay naguguluhan, iniisip kung nakatagpo ba siya ng multo. Ang lakas ng binatang ito ay hindi makapaniwala, tila isa siyang alamat. Ngunit maya-maya ay nakilala siya ng lalaki, at mabilis na lumuhad sa lupa. Kinilala niya si Wen bilang si Mr. Wu, ang kilalang tao na nakilala ng kanyang kuya na si Yu Yangang, isang tauhan ni Jai Ai. Namutla ang lalaki at humingi ng tawad, sinabing bulag siya at hindi nakilala agad si Wen. Nagmakaawa itong bigyan pa ng pagkakataon at tiniyak na ipapasa niya ang mensahe sa kanyang nakatataas. Tinalikuran ni Wen ang usapan at lumapit sa dalawa. Tinulungan niya ang magkasintahan at tinanong kung ligtas pa sila. Sa pasasalamat ng dalawa, sinabi nilang kung wala si Wen, maaaring hindi na sila makaligtas sa gabing iyon. Nang makumpirma niyang maayos ang lahat, ipinahiwatig niya na tawagan ng lalaki ang kanyang tiyuhin. Nagulat ito sa pagkakakilala ni Wen, ngunit ipinaliwanag lamang ng huli na may mga kaibigan siya sa Shanghai na nagkwento tungkol sa magkasintahan at sa kanilang tanyag na kwento ng pag-ibig. Nang tanungin siya kung mula sa anong pamilya siya nagmula, ngumiti lamang si Wen at nagsabing galing siya sa isang pamilyang nagtitinda ng pansit. Hindi napigilan ng lalaki ang mapangiting sagot, iniisip kung paanong isang nagtitinda ng pansit ang may kakayahang magmaneho ng marangyang sasakyan. Sa sandaling yun, dumating ang isa pang grupo ng tao. Mabilis na natawag ni Juan Shardy ang kanyang kapatid na babae at nagsumbong na may nangyayaring gulo sa Bar Street. May boses na sumagot sa kabilang linya, nagtatanong ng sitwasyon. Ipinaliwanag ni Shardy na dumating ang isa pang grupo ng mga mukhang gangster at tila nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Nang tanungin ang plaka ng sasakyan, sinabi niya ang bilang na A774Q6. Agad na nakilala ng boses ang may-ari at nagsabing walang dapat ipag-alala dahil kakilala nila yon. Ngunit bago pa man lumuwag ang tensyon, isang sigaw ng pagkabigla ang lumabas kay Juan Shardy. Nakita niya kung paanong napabagsak ni Wen ang isa sa mga bagong dating, at laking gulat nang biglang naglabasan ng mga baril ang ilan sa mga tauhan. Nagpadala agad ng mensahe si Li Robang na ipasa ang lokasyon. Samantala, ang lalaking gangster na napatumba ay nag-utos sa kanyang mga kasama na ibaba ang kanilang armas. Ipinaliwanag niya na nagkamali lamang ang kanyang mga tao at huwag na sanang ipagdamdam ni Wen ang kanilang naging asal. Si Tung Shenba, na siya mismong binugbog, ay kabilang sa ikatlong henerasyon ng isang malaking pamilya sa Shanghai, kasama si Guo Qiki. Dahil sa kanilang pinagmulan, malinaw na hindi sila basta-basta maaaring apihin, at kahit si Roy ay hindi kayang iligtas ang sinumang manggahas na lumabag sa kanilang kapangyarihan. Gayunman, kahit bagbog ang gangster na lumapit sa kanila, nagpakita pa rin ito ng pasasalamat at nagmakaawa para sa gabay ni Mr. Wu. Ngunit imbes na damayan, bigla na lamang binigyan ni Wen ng isang malakas na sampal ang gangster, bagay na ikinabigla ng lahat ng kanyang mga tauhan. Ang ilan ay napabulalas, hindi makapaniwala kung bakit yun nangyari. Ngunit agad nilinaw ng gangster, na para bang alibay, na huwag silang magkamali ng isip, kunwari lamang ang kanilang kilos at inililigtas siya ni Wen. Hinawakan ni Wen ang ulo ng gangster at tinanong ng malakas kung batid nito ang kasalanan. Sunod-sunod na tumango ang lalaki at umamin na alam niya. Pagkaraan, iniwan na siya ni Wen at nagtungo sa dalawang kabataan. Agad namang nagtanong si Tong Shinba kung sino ba ang gangster at bakit niya ito sinaktan. Paliwanag ng kanyang kasama, ito ay isang taong mahilig makialam sa hindi naman kanya at karapat-dapat lamang na maparusahan. Nang itanong kung kailangan bang dalhin sa ospital, tumanggi si Shinba at sinabing kaya pa niya ang pinsala. Hindi nagtagal, dumating ang isang marangyang sasakyan at bumaba mula rito si Liu Tai. Nang marinig ang paliwanag ni Wen, agad niyang sinipa ang gangster at mariing pinagalitan dahil sa pagkakasangkot sa gulo. Nagbigay ng senadoryas ang gangster sa kanyang mga tauhan at agad siyang binugbog ng mga ito gamit ang baseball bat, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit at halos mabali ang binti. Hindi kinaya ni Guo Qiki ang tanawin at tinakpan ang kanyang mga mata, habang si Tong Shinba naman ay nagbigay ng hudyat upang ipahinto ang labis na pananakit.
Mariing sinambit ni Liu Tai na kung hindi lamang dahil kay Young Master Tong, ay winakasan na niya ang buhay ng gangster ng gabing yun. Ngunit nagpasalamat ang gangster sa loob-loob niya dahil ligtas ang kanyang buhay matapos magsalita ang amo. Sa sumunod na sandali, isa pang marangyang kotse ang dumating at mula rito ay bumaba si Li Robang. Agad sinalubong siya ni Liu Tai ngunit hindi siya pinansin at dumiretso kay Wen. Sa lahat ng naroon, ang kanyang ikinilos ang siyang higit na nakabigla.